Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Book of Job, chapter 4, verses 1 to 3. Ito ang nakasaad. Sinabi ni Eliphaz na Timanio, huwag mo sanang ikasama ang loob ang aking sasabihin. Di ko na kayang manahimik, di na ako makapagpigil. Marami na rin ng tao ang iyong naturuan at may hinang kamay ang iyong tulungan. Yun lang po, maraming salamat. Purihin Panginoon, God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Job chapter 4 verses 4 to 6. Ito po ang nakasulat. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay, sa mahina't pagod pangaral mo'y umaalay. Ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal. Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa Aklat ni Job, Kabanata 4, Talata 7 hanggang 9. Isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring pinag-aani ng kaguluhan. Kaya naman, ang Diyos na hindi nang galit sa kanila, para dinaanan ng bagyo, sila'y pinupuksan niya. Purihin po nating Ama lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job, chapter 4, verse 10 to 15. Kahit na sila'y tulad ng malakas at mabangis na leon, tatanggalin pa rin ang kanilang mga ngipin. Mamamatay ang leon dahil wala siyang mahuli, at ang mga anak ng babaeng leon ay magkakahiwa-hiwalay. May lihim na dumating sa akin. Nahagip ng aking pandinig ang bulong na ito. Sa gitna ng gabing puno ng maliligalig na panaginip, habang mahimbing ang lahat sa pagkakaidlip, binalot ako ng takot at nginig, at ang mga buto ko'y nangatog. May espiritong dumaan sa aking harapan, at tumindig ang mga balahibo sa aking katawan. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 4, verses 16 to 18. May nakita akong doon ay nakatayo, ngunit di ko mapagwari ang kanyang anyo. Maya-maya narinig ko ang isang tinig. Maaari bang maging matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos? Sa harap ng lumikha, mayroon bang malinis ang loob? Mga lingkod niya sa langit, di niya pinagkakatiwalaan. Sa kanya mismong mga anghel, may nakikita siyang kamalian. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin ang Panginoon na narito po muli tayo magpatuloy sa ating ginagawa na devotion para sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Job chapter 4 verse 19 to 21. No? At ang binigay nga po sa atin ay 19 to 21. So sabi po dito, paano siya magtitiwala sa taong mula sa alabok? Tulad ng gamo-gamo, ito ay marupok. Ang tao ay buhay ngayon, ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na. Di pa alam nitong madla. Ang lahat niyang taglay sa kanya ay mawawala. Sa kanyang pagkamatay, kulang pa rin sa unawa. No? So, yan po yung sinasabi sa Job chapter 4, verse 19 to 21. So, dito makikita po natin na talagang pinapaalala dito sa talatang ito na ang tao po talaga ay dahil nilikha siya dun sa mula sa lupa, no? Ay talagang andun po yung pagiging marupok niya sapagkat yung kanyang pinagmulan ay ito po ay galing sa alabok. So dito ay hindi alam ng tao kung sa harapin niya bukas ay may buhay pa ba siya, kasi talagang ang buhay po ay hindi po ito kontrol ng tao. Ito po ay kapit ng Panginoon at hindi mo pwedeng ipagmalaki kung gaano man katindi yung iyong kalusugan, wala ka pong kontrol sa magiging kapalaran. So dito, sinasabi dito na talagang yung kamatayan po ay talagang malinaw na hindi ito maiwasan. So kahit
sabihin na nating masigla, malusog, pero dito makikita dito sa talata nito na ang lahat ng material, no, na bagay o taglay niya ay talaga pong ito ay mawawala, no. So ibig sabihin, sabi nga, yung kahit yung napakaganda niyang plano, pag yung spirit niya departs, no, talagang comes to nothing na lahat yung kanyang mga plano. So dito sa katotohanan ito, dahil alam natin na mawawala yung lahat ng bagay, kailangan talagang magkaroon tayo ng pangunawa na tayo habang may buhay ay maging maayos yung relasyon, no, sa ating Panginoon. Kailangan magtanong tayo ng malalim sa Diyos. Ano ba yung kahulugan ng buhay, at bigyan tayo ng pagkakataon na yung buhay ay pahalagahan, no? Yung buhay ay magamit sa tama. Dito talagang may babala din, no? Talagang dito sa ating binasa na yung pagiging masigasig natin dun sa kayamanan, no? Talaga pong ito ay mawawala ng saysay, no? Sabi nga, you came nothing in this world and you can take nothing from it, no? Yung wala po tayong dinala sa mundong ito, at isang katibayan niyan, wala rin po tayong madadala pag tayo ay umalis sa mundong ito. So ibig sabihin, talagang napakaganda ng talata sa Job chapter 4 verse 19 to 21, no? At even yung kabuuan ng chapter, at talagang masasabi natin na marami talaga tayong natututunan sa pagbabasa po ng Biblia. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.